May ano ka ngayon, PWD. Ito ay kailan nag-umpisa na naramdaman mo yung sakit mo? Mga 10 years ago. 10 years ago. Nung nag-manifest ng ano. Ano po ang kabuhayan mo noon? Ganito, ang kabuhayan ko noon, dati may palaya kami, may lasonisan, lasones ang main crops namin noon eh. Ngayon, di na bumubunga ang lasones. Tapos minsan naghahalaman kami magkakasama sa nag-organic farming, may babuyan din ako. Nung nagka-ASF, kegel din. Yung mga hanap buhay ko nung bago ako ngayon, nung after nito, ito na, concentrate na lang ako dito. Although meron ako mga intercrop dyan, nakita niyo mga may saging, may konting kalamansi. Sir Jojo, hindi ba hindrance yung PWD ka dito sa hanap buhay mo? Ay, surviving naman. At least, papasalamat ako at least, nung nagkaganito ako, may naipundar na ako, nandyan na established na So, tinutulungan na lang ako ng wife ko. Tsaka minsan yung mga anak ko. Kahit yung mga 16 years old, natulong na yun. Marunong magluto yun. Marunong. Lalaki ba yung 16? Oo, lalaki. Minsan nga, pag sinusweldoan ko pa yun, 1,600. So, sige, magluto ka lang, bigyan kita 1,000. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Maganda po yung sinabi mo kanina na about doon sa support dito sa mga magkakarit. Paki-elaborate yun, sir. Yung kasi kanina nung punta ko rito, unang tanong ko, paano ba kinakarit yan, gano'n. Tapos, sino ba ang nabanggit kagad nila, serya na kagad ng problema. Yung mga magkakarit, tumatanda, paunti ng paunti, wala na halos magkarit. Nahirapan na sila ng kakarit kasi kukunti yung may alam na. Ay, paano gagawin? Siguro, mas maganda makapag tayo ng training. Sabi ko, walang problema. Mag-i-interview tayo ng mga nagkakarit at gagawa tayong module para bahala na kami sa opisina ng pondohan ito at pag naiayos namin, imbitahin natin yung mga nagkakarit na mismo. Sila yung nagsabi kung paano. Sila yung mag-lecture. On-site, sabi ko on-site ang gagawin natin na training. May konting lecture and then ide-demo na kung paano actual. So, naman sila. Kasi, yan lagi yung problema. Kapag nawala na yung mga skilled na ganyan, mawawala na rin yung kultura. Sabi ko nga kanina, sa Bagong Bayan, sa Santa Cruz, yung white cheese, siyempre, dati ang dami nagtitinda doon. Pero ngayon, marami pa rin. Kaya lang, yung technology ay sakalin na lang. Ayaw na nilang ng bago. So dito, kailangan nating talagang paramihin pa. Kasi napakarami. Number 1 ang nyog dito sa Laguna. Pinakamaraming tanim na nyog dito sa Laguna. Ang nyog sa Laguna. So kailangan talaga nating buhayin. Kasi nga, yung nyog, pag binenta mo as nyog, 3 piso 1 kilo. Ang buko, 5 piso 1 buko. Kita ko ba nun? Hindi. Samantalang ito, nakita ko. Pangalawang harvest na pala to. Ang bilis Ang bilis umano ng tuba. So sa tuba lang, ewan ko lang magkano. Pagpalagay na 1 litrong tuba, ay 50. Malaki na yun. So na-mention nyo, sir, na yung sekreto dyan para kumita yung farmer, kailangan i-process. So isa yan, ang lambanog, isa. So pwede nilang gawin. Suka. Doon pa lang daw sabi, sa lambanog pa lang, pagtulo na ng lambanog, pera na yun, para lang tumutulo yung pera. So, doon pa lang, magkano na kagad yung 1 litrong tuba. Tinalo na nun yung buko o nyog na bibenta. Matalo ito, araw-araw. So, yan, marami na Maganda nga ang ni Jojo, marami na siyang product. At kanina binuhat ko 'to
Ganda ng, Oh. ng branding niya. Oo, Destilleria Buendia. Di ba? Jo, ayos tong ano mo ba? Destilleria Buendia. Okay, sir. Ano po ang support ng Provincial Department of Agriculture, provincial at saka ng provincial government mismo ni governor as far as yung pag-develop or pag-assist sa mga farmers na into processing? Ayan. Unang-una, ang office kasi, ang aming tanggapan, nakatutok ngayon sa processing. Okay. Mga value addition. Okay. Mga iba-ibang produkto out of the, So, sa pamamagitan yan, nag-ano kami ng mga training. After the training, magbibigay kami ng mga starter kit. Doon sa starter kit. Halimbawa, doon sa nakaraan, yung banana flour processing. Ginawa namin doon, naisip ko, may pangangailangan ng flour kasi nagkaroon tayo ng shortage sa flour, di ba? Napakamahal ng flour. So baka sabi ko, isa sa pwedeng pag-ano ng flour, yung saging, yung saba. So yung mga reject, pagka yung napakamura talaga, pwede iproseso. So yun yung isang produkto. Yan, mas malaki ang kita kapag ka pinoseso mo. Okay. So dito sa Lambanog, sa coconut una training. After the training, ano ba yung pwedeng ibigay na programa ng ating pamanang palalawigan through governor kasi may instructions sa akin, tulungan ang mga magniyog, tingnan kung paano mapapalaki ang kita, madadagdagan ang kita. So yun, meron akong mga sinesearch na mga equipment na pwedeng pamalit o pambackyard. Kasi di ba ang ano natin, pag iniano mo ito sa proper authority, yung sa FDA. Hindi papasa. Baka hindi pumasa. Hindi naman sa hindi papasa, pero meron na raw pumasa. Kaya lang, siyempre, sa sanitation ba? Di ba? So, meron naman mga distillery machine na mabibili. Mga mura, mga pang-backyard. Mga 4 liters, 20 liters, mura lang yun. So, hanggang sa, yun nga, training ng pagkaret, hanggang sa pagluluto ng lambanog. Tapos siyempre, kasama na dito yung bottling ng produkto nila. Hanggang sa promotion. Pati promotion. So, makakatulong ka rin dyan. Malaki, ang laki ng iyong sakop. So, di ba? So, ako'y nagpapasalamat sa iyo at napapunta ka rito para, siyempre, kasama na sa promotion yung meant siguro, sir, na ma-meet kita para magkaroon tayo ng more collaborations. Sure. Walang problema. Ako naman ang gusto ko talaga maipalaganap kung ano yung mga technology na maaari natin i-share sa ating mga partner. Scaling up. Yes, sir. Kung magkaroon tayo ng collaboration, sir, at may i-promote natin yung mga technologies at mga projects ninyo. Yes. Actually, meron nga rin akong YouTube channel. Yung Negosyanteng Magsasaka. Negosyanteng Magsasaka. Nakailan na ba kaming episode? Siyam. Pero nauna ka. Milyon ka na eh. Kaya ako hindi naman aktibo masyado. Pagkala merong episode, saka lang. Extra time lang. Extra time. Pero binibigyan ko talaga ng orasyon, panahon para mai-showcase kung ano yung kung sino-sino mga partner natin yung Yes, sir. maganda, yung gumanda yung kabuhayan. Yes, sir. Out of farming. Kasi yun ang isa sa pwede natin gawin para mahikayat ang kabataan na mag-venture into farming. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, buddy. Kasanayan, buddy. Tita Manda! Susukatin nila, sir. Kung sinong pinakamaraming dala, yung 10 Tita Manda, na yung hinarvestan. sounds mo, ang tigas Tapos kung ng sino ulo. yung may Yung pinakamaraming sounds. na harvest, siya mananalo. Ito po yung entry number 1. Opo, entry number 1. Monlord Lombo. Sige. Isa pang isa pang lalagyan. Bango, no? Opo. Oo, isang tao lang to. Sa 10 puno. Ito po kasi, ipe-ferment na ng 2 days. Lulutuin na po.
Pero ito, fresh from Fresh po. almost 1.5. Next. Sinong next? Ganda po ng pagkatuba. Marvin, nakakailang ganyan ka? Entry number 1. Ilan to? Bali 19 liters ang isang Plus. ganyan po. Plus ito, siguro po doon na lang po natin susukatin sa kung alin po yung mataas. Okay, entry number 2. Entry number 2. Jason, yung muna. Hindi, yan. Si ano na, ito na. Kay Edgar. Entry number 2. Marami to. Marvin, ilan liter? Ay, Nag-8 po. Ha? 8 gallons. Hindi pa. hop, ay! Ito mismo nakakalasing na tumam, di ba? Opo, pero hindi naman po ganong kagaya ng lambanog. Ba, tage. Pag ano ka, naka 1 litro ka dyan, lasing ka rin. Pero pag po talaga galing doon kayo, galing sa puno, tapos iinumin nyo, pagkababa pa lang. Yun lasa po Masarap sa yan. 7 Up. Oo, yun, manamis-namis. Ito, medyo may asin Medyo na. asim na po. Ilang oras na to? Bali po, 2 hours na to. May 2 hours na po ito. Ben, paano mo ma-preserve yung pagkagaling sa puno? Halin na yan. Fresh pa rin yun, sa rep. Hindi asin. Naasin naman pag nag-i-stock lang sila. Yung kasi mapupuno sila ng ano. Asim talaga, sir. Asin. Kasi Part ng fermentation yan. siya pa ba yun? Hop, Kanya pa rin? Iba na yan. iba na po, entry Ah, number 3. dito na to, no? Kay ano doon po sa- yan, kay Philip? Umpisa na po yan ng pagpa-ferment. May amoy na, no? Para pong sa ano, panis na siya. Hindi na siya pwedeng, ay, sayang. Panis na siya. Opo. Entry number 4. Meron pa siya, no? Ayun pa. Mas marami rin to. Meron pa. Mukhang magsa-second place to. Bo? Parang pantay yung dalawa. Ang galing, ah. Hop. Ay, sayang, natatapon. Halos pantay-pantay din pala. May nanalo na. Jason panalo. First po si Jason. Sino pong first natin? Jason po. Parang second to. Oo, konting-konti lang. I-validate nyo po ito, yung second and third. Kung sino talaga sa kanila. Wow, ano to? Luto. Ay, no, tolo. Tinuto. Ano yung tinuto? Laing po, laing. Laing. Yun, parang ang tawag po sa amin dito tinuto kasi iba't iba yung pwedeng ilako sa kanya. Laing, laing. Ano ang tawag, sir? Tinuto. Ano yan? Labong. Labong dahil. Ano po? Sure natin to. Isang tagay. Come. Alright, 1, 2, wait lang po. 1, 2, 3, go! Cheers! Happy Coco Lamba Fest! Yes!
hindi pinopromote yung lambanog kung di kayo inom. Ay, Jesser! Tayo sa mga spirit. Direct inubos mo ah. Tagay pa! Gumuguhit. Oh, hindi pantay, hindi pantay. Isa pa. Yum, 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 yum. Baka pagdadrive pa pag Kasi in-straight. Sabi, kumanda ka pag punta mo ng Grabe ah. punta mo sa Sige. Ay, From the agribusiness. Nice meeting you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Alright, Sir Jojo, yung kanina, nanggaling tayo sa labas, nagkarit, tapos hinarvest yung mga tuba. Tapos yung tuba na yan, sabi mo, it's already 24 hours. Okay. From the 24 hours, linagay doon sa malaking drum. Pinermit doon ng another 48 hours. 48 hours. So after 48 hours, ito na po yung next na process. Sasalain at ilalagay na dito sa distiller. Ayan. So lapitan natin. Sir, lapitan namin ha. Sige, sir. Ayan. So ang ginagawa ngayon, ma'am, ito na 'yon. Ito yung isang nasalin, tapos ilalagay na sa distiller. Ma'am, ilang galon? 11 container po yung sinasalin po dito. Pero ang laman po nito ay 5 gallon. 5 gallons ang isa. Opo. Tapos 11 ang ilalagay. 11 container po ang ilalagay dito. Para sa isang batch ng lutuan. Opo, para sa isang batch ng lutuan. Pangalawa, okay. So, meron pa tayong 9. 9. Ano-ano po yung mga challenges dito sa paglalambanog? Challenges, siyempre, una-una, nakadepende kami sa galing ng mangangarit. Oo. Talagang nandyan, ang tingin ko, dapat kinocompensate sila ng mabuti, lalo yung magagaling. Kaya dito yung mga tao ko, minsan may kumikita dyan, 700 to 1,000 per day. Per day. Yung magagaling talaga yun, kaya salang-sala na. Tumatagal naman sa akin. Yung iba dyan, mga 4-5 years na sa akin, mga tao. Tsaka yung naging problema namin noon, yung mga nagpe-fake, fake. Yun, talagang nakaka-apekto sa hanap buhay na. Nakasira. Pero ang bilis naman nakaka-recover din. Paano yan? Yung mga fake na yan, wala na? Nandiyan pa rin sila? Nandiyan pa rin yun. Lalo dyan sa parting Quezon, sa Batangas. Kakaunti naman kasi ang dyan, karitan dyan eh. Yun ang pagkakaalam ko. Diba, nakuwento naman sa'yo ng mga taga-PCA na mas marami pang karitan dito kaysa sa buong province ng Batangas. Pero sila ang number 1 producer daw ng ngayon, ng lambanog. Ng lambanog? Daw. Fake pala yan. Hindi naman, ayoko posible. Sabihin na, posible. Hindi ko naman sinasabi. Okay, so ito sir, sinasalin ngayon, itong distillation mo sir, ano to, traditional? Oo, traditional lang yan. Oo, traditional lang yan. Minana pa ng mga sinaunang panahon pa. So sobrang tagal na ito sir? Hindi naman. Ito, mga 5 years lang. To. Okay. Dati 2 yan, kaso nasira na isa. Kaso hindi muna ako nagpapagawa uli kasi papasok naman tayo sa sa lean season eh. Okay. Pag lean season naman, hindi naman kayang magluto araw-araw eh. Ngayon, medyo malakas pa, 2 beses kami nagluluto sa isang araw. Pero pagdating ng summer, ay hindi kaya na isa. Dapat 2 talaga. Magdadalawa kayo? Magdadalawa. Kaya mga... So sobrang daming harvest din? Sobrang daming harvest. Gano'ng katagal niluluto yan? 6 to 8 hours. Depende sa ganda ng klase ng tuba. Pag maganda tuba, mas matagal kasi mas marami na harvest. Depende sa tulo din kasi. Paano nangyayari yon? Parang proseso, paglagay mo dito sa distillation, paano magiging alak yan, sir? Nag-evaporate. Distillation is yung separation ng ng water tsaka ng alcohol eh. Okay. Mas nag-evaporate una yung alcohol.
Okay. So, pag nag-evaporate, Pupunta doon sa tubo na Pupunta yan. doon, oh. Pupunta doon sa kabila. Tapos, i-cool down namin para mag-condense naman siya uli. Maging turn into liquid. Magiging liquid ulit. Liquid ulit. Pag lambanog na siya. Kaya may tubig yun. Dapat laging dire-diretso ang tubig para malamig, para diretso ang So yung tubo, pupunta sa ilalim nung tangke na yun. Punong-puno yun ng tubig. Yung tangke na yan, punong-puno ng tubig. Para yung vapor na yon na pumasok doon, magiging liquid ulit. Pag naging liquid yun, yun na yung lambanog. Separated na yung water. Konti na lang ang water actually nun. Nandito, naiiwan na dito. Naiiwan dito yung tubig. Tubig. Tapos yung alcohol, nakuha na natin. Ito yung kanina nakita natin video na may pumupunta rito, may tumutulo. Yun. So, ganun yung process. At yun, Sir Jojo, inaabot yun ng 8 hours. 6 to 8 hours. 6 to 8 hours bago maubos lahat ng vapor doon. Hindi naman, yung alcohol. Yung lahat ng alcohol. Pag na-reach na namin yung 70 proof, tigil na kami. Pero diretso pa rin kami para kunin naman yung tails. Yung tails sa tinatawag. Pag naka-10 na kami doon sa tails, 10% alcohol, tigil na kami. Tigil na. Tigil na. Yung tail na yon, ang sabi mo, yun yung binabalik mo ulit doon sa pagluto or yun yung ginagamit mong ingredients sa paggawa ng alcohol or perfume. Okay. Yung una-una kanina, meron tayong na-harvest na asan na yun? Heads. Batting. Yan yung heads. Sabi mo, 3 parts, no? Yung unang lalabas, heads. Heads. Ang tawag. Batting sa Tagalog. Hindi pwedeng inumin to. Masyado mataas yan. Masyadong mataas, masyadong matapang. Hindi fit for human consumption. Yeah. Sa anong magiging gamit ito, itong batting? Ginagamit din namin sa alcohol, for alcohol. Sinasama din namin sa tails. Sasama rin sa tail. Sasama rin sa tails. Tapos, so yung batting at saka yung tail, yun ang magkasama. Para i-reduce alcohol na parang rubbing alcohol. Tsaka yung perfume natin. Tsaka yung perfume. Sanitizers. Sanitizer. So doon siya magagamit. So yung nasa gitna, anong tawag yung nasa gitna? Yung hearts. Yung hearts? Hearts. Anong puso, spelling nun? Puso. So yung hearts, ito yung inumin. Ito yung alak. Yan yung alak, yan yung lambanog. Yun yung lambanog. 70 to 80 proof. 35 to 40% alcohol. Sir Jojo, all in all, ilang taon na yan itong negosyo na to sa'yo? Nag-start ako 2018. 2018. Una, isang mangangarit, isang lutuan. Pero bakit ka nagka-idea na gawing negosyo ito? Yung kasi marami nang nauna sa akin, marami nang nauna sa akin dito noon. Ang tatay mo noon, naglalambanog na? Hindi. Hindi. Yung mga lolo namin daw. Ang naglalambanog noon. So naputol. Ang tatay ko kasi talagang manginginom. Ayaw niya ng meron kami mga lupa na noon, pinapalis niya, tapos may mga naglalambanog. Ay siya din ang umuubos. Kasi manginginom yung tatay ko noon Kaya ayaw siguro niyang baka siya lang daw umubos ng ng produkto niya. Kaya siguro din So paano mo naisipan na maglambanog ako? Ay kasi nung itong mga tanim ko, mga bagong tanim, bago pa lang siya namumunga, abot ng kamay. Wala akong naaabot na ninanakaw. Ninanakaw lang dito ng mga kapitbahay. Yung bunga. Sabi ng kaibigan ko, di paano natin karit na lang. Pakarita natin para walang nanakawin. Ayun, doon nagsimula. Hanggang lumaki, lumawak na lumawak. Wala na nga naman nanakaw. Dati, abot lang ng mga kamay yung mga Ngayon, matataas na rin. Matataas na. Kumusta yung negosyo, Sir Jojo? Okay naman. Surviving. Kahit na maraming problema na kinaharap noon, nasusurvive naman. Tsaka ang ganda, araw-araw kita. Araw-araw. Wala kang wala akong maisip na ibang crops na magbibigay sa'yo ng everyday na kita. All year round. All year round yan. January to December. Hihina lang pero yung everyday bibigyan ka ng kita. Wala. Miski ang natin, baka, hindi naman
all year round bibigyan ka ng gatas nun eh, di ba? Yan, araw-araw talaga. Araw-araw talaga. Literally araw-araw. At ang maganda doon, dahil lambanog na siya, pwedeng storage. Walang expiration. Walang expiration. Kahit gaano katagal. Mas maganda pa yata pag mas matagal. Oo, mas gumaganda pa. Mas gumaganda quality, mas lumilinaw, mas sumasarap, mas nagiging smooth. Pati suka, hindi rin nasisira. Suka, hindi rin nasisira. Wala rin expiration ng suka. Wala rin expiration ng suka. Kaya ano, pag summer kasi, mataas, double ang production namin, mahina naman ang demand, stock lang namin. Stock lang. Stock lang. Para ka lang nagbabangko. Ay, ilalabas mo lang. Kasi everyday ka magbabayad sa tao eh. Ilalabas lang labas, pero pagdating So malaki rin ang puhunan mo, Sir Jojo? Dito, startup namin dito, siguro mga inabutin ng mga 250. Yung ganito setup lang na ano. Iba kasi talagang ano lang, yung backyard na backyard. Ito medyo malaki na to. Medyo na ano to, kasi sementado na. Yung iba talagang hinukay lang, tapos nilagyan lang mga bato-bato, walang semento. Pag gusto nyo makita, nandyan, meron sa mga tabi-tabi. May mga ganon. May mga ganon. Hindi ganito sementado. Ito yung sinasabi mo na lupa nila, nyog nila, siya nagkaret, siya yung naglambanog. Hindi, yun yung mga naglilis. Naglilis sila. Pag natapos na yung list nila, hindi na sila nirenew, alis na lang sila. O ano na nilang ano. Kaya siguro ganun yung setup. Baka. Hindi pang matagalan. Ito sa akin kasi sarili ko naman itong sarili mo naman. Farm. Ganun lang. Magkano, sir, ang kinikita mo dito? Kung magkano kinikita ng mga ngaret, dapat ganun, mabilis na kwenta. Kung kumikita sila 1,000 per day. May 1,000 a day ka rin. Pero yung 1,000 a day mo, in the form of bottle na yan. Of alak. Sa kanila, in the form of tuba. Kung halimbawa, may 3 kang mga ngaret, tigo 1,000 sila. May 3,000 ka. Sa isang araw. Sa isang araw. Magandang kita yan, sir. Ayos na rin. Tapos, minsan nado-double pa, lalo pag summer. Kasi magandang klase ng tuba nun eh. Pag summer. Minsan, tumataas na konti ang kita. Kasi marami yung produce. Pinakamahina na yung yung 1:1 na hatian. Sir, PWD, ito ay kailan nag-umpisa na naramdaman mo yung sakit mo? Mga 10 years ago. 10 years ago. Nung nag-manifest yung Ano po ang kabuhayan mo noon? Ganito, ang kabuhayan ko noon, dati may palaya kami, may lasonisan, lasones ang main crops namin noon eh. Ngayon, di na bumubunga ang lasones. Tapos, minsan naghahalaman kami magkakasama sa nag-organic farming, may babuyan din ako. Nung nagka-ASF, tigil din. Yung mga hanap buhay ko nung bago ako Ngayon, nung after nito, ito nang concentrate na lang ako dito. Although meron ako mga intercrop dyan, nakita niyo mga may saging, may konting kalamansi. Sir Jojo, hindi ba hindrance yung PWD ka dito sa hanap buhay mo? Ay, surviving naman. At least, papasalamat ako nung nagkaganito ako, may naipundar na ako, nandyan na established na So, tinutulungan na lang ako ng wife ko. Tsaka minsan yung mga anak ko. Kahit yung mga 16 years old, natulong na yun. Marunong magluto yun. Marunong. Lalaki ba yung 16? Lalaki. Minsan nga, pag sinusweldoan ko pa yun, 1,600. So, sige, magluto ka lang, bigyan kita 1,000. Sir, andito kanina ang Philippine Coconut Authority at saka yung Provincial Agricultural Office. Ano po? Andito sila kanina at tinignan nila kayo at may mga sinasabi nila na mga pwede pang gawin to improve the business. Pero nga yun, tinutulungan nila kami tungkol sa katulad nun sa mentorship ng amin sa para ma-FDA compliant kami kasi yun pa rin ang problema namin eh. Wala kaming lahat magastos masyado. Baka hindi namin kayanin kaya sila naman lumalapit, tinutulungan kami. Yung PCA sila din nagbigay sa amin ng distiller na yun, yung para sa paggawa ng alcohol. Other products. Alcohol, rubbing alcohol at saka perfume. Sila rin nagbigay niyan. Sila nagbigay niyan. Kasi nung may kwento ko lang din,
nung kasagsagan ng pandemic, di may liquor bar tayo, March nung kasagsagan eh. Liquor bar, ang dami naming stock ng alak, summer yun, ang dami naming production. Wala naman kaming kasi bawal bawal magbenta. Pero dire-diretso ang pasahod dami sa tao. Ginawa namin, naisip namin, i-redistill kasi nagmahal ang alcohol noon eh. Walang makunan ng alcohol noon. Para nagwa 1,000 per gallon noon. Ginawa namin, dire-distill namin, nakuha namin yung 70% alcohol. Pinatest namin sa DOST, pumasa naman. So ayun. Kaso nga lang, nirelease na namin, yung nagkaroon naman ng price ceiling ng DTI. Bawal nyo itaas. Yun ang naging problema namin. Sabi, pag hindi namin tinaas, hindi naman kami kikita. Sabi, yun. Pero at least nakabayad kami sa mga tao, kahit hindi kami kumita. Napansin naman kami ng PCA, sabi, pwede pala yun. Tinulungan kami, binigyan kami ng distiller na kaya ng single pass. Kayang mag-produce ng 70% alcohol na. Ang problema naman, sa binigay nilang distiller, pag ginamit namin sa tuba, hindi masarap. Pag gagawing alak, so masasaya pang alcohol lang talaga. Pang alcohol lang. Oo. Iba yung purpose. Oo, kaya nga ang ginawa namin, sabi natin, ganun din, may alcohol pa tong heads tsaka itong tails. I-redistill natin para yun na lang gawin nating rabing alcohol. Ayun. Sir, may mga plano kayo dito para palakihin yung negosyo ninyo? Ay, oo, kung may pagkakataon, talagang gusto ko. Kasi meron akong kilala dyan, mga 10 na yung toppers niya. Talaga? Multimillionaire na rin na so pwede kang yumaman talaga rito? Ay, oo. Meron na, ilan na yung mga mayayaman dyan sa bayan na may mga malalawak na yung kanilang tuhanan ng tuba. Tsaka marami ng tauhan. Kaya ako, lilima pa lang yung ko eh. Pero kumikita na rin ayos, makakapagpaaral na ng kahit na PWD, makakabuhay ng pamilya. Ano po pwede yung message sa mga audience natin? Word of encouragement. Ayun, yung iba kasi sinasawaan na yung pagniniyog eh, kasi mura ang kopra, mura daw sabi ko, hindi, nandito pa rin yan. Hindi tatawagin tree of life kung hindi tayo bibigyan ng buhay niyan. Dati, yan, pang maintenance lang ng farm namin. Bread and butter namin noon, Lasones. Ngayon, wala na, hindi na bumubunga ang Lasones. Buti na lang, naisipan namin to, ayan. Pag sa lahat ng product ng coconut, ito nakikita ko pinaka profitable. Lambanog and suka. Basta depende sa market mo. Saan pala ang mga market ninyo, sir? Lambanog dito lang. Dito lang? Dito lang. Ubus na dito? Hindi na nakakarating na Maynila? Hindi na. Ganun lang. Hindi na nga kami nagbabattle. Ang nagtuturo lang sa amin magbattle, DTI. In-encourage kami para mailabas. May other market? Dito lang. But yung mga tindahan. As it is, yung sari-sari store na naka container lang. Sila na magre-retail. Ubus na yun. Ubus na yun. Lalo pag lean season. Sir, gaano pa kalaki yung pwede mong ilaki? Doble, triple? Oo. At tingin ko unlimited eh. Dati, unlimited? Oo. Kasi dati nung nagsimula kami dito, mga 4-5 lang kami. O nag-double na. Ngayon 10 na kayo? Oo, dito lang sa barangay. Dito lang sa barangay nyo ang naglalambanog? Oo. Nag-spread out na sa ibang barangay. Sa ibang barangay din? Oo. Dati, wala pang 20 dito sa whole town. Ayun, nasa 50 na. 50 na ang naglalambanog? Micro distillery, bukod pa yung may nakikiluto sa amin. Yung mga nakikiluto naman, meron kang konting mga 50 puno. Silang kakarit, pero wala silang lutuan. Nakikiluto dito na sila lang. Magluluto. Magbabayad sila ng sa akin rental. ng isang galon. Isang galon ang bayad sa'yo. Na lambanog na. Lambanog na binabayad nila. Yun ang parang toll nila na dagdag din ng mo na income. Magkano isang lambanog? 450. Araw-araw kang lulutan. Talo ang tricycle nga kumita eh. Pag may tricycle ka, magkano lang kita mo sa tricycle. Hindi pagawa ka na isang lutuan ganung Yun nga lang, siyempre suki-suki lang din yung mga ganung Anong mas maganda, sir? Possible ba yung
Okay, in your case kasi may nyugan ka. Ngayon, gusto mong magpalaki, ano ang mas maganda? Magtatanim ka ng panibago ulit or kukuha ka na lang ng tuba doon sa mga ibang may mga tanim na? Mas maganda yung kung may makukuha ka malilis, mag-lease ka. Mag-lease. Para sa'yo pa rin. Kontrolado mo kasi lahat. Kasi pag magtatanim ka, ilang taon pa rin. 4 to 7 years bago mamunga eh. Kaya ako meron na akong kita mo, may mga kahalili na ako para at least kung tumaas na. Putulin yung luma, pag namumunga may bago ka na naman. Pag namumunga na yung yun ang tinuturo ko sa mga anak ko eh. Dapat may kahalili na kagad kayo, hindi yung... Within the same farm, Nakita natin kanina, kaya pala may matured trees malalaki. Tapos may mga seedling kang maliliit. Na nakatanim, yun pala yung purpose noon. Nakaabang na, para continuous yung production namin. Hindi mapuputol. Kasi paano, pag mag-aantay ka ulit 5 years. Oo. Paano naman yung lease? Ilang taon yan? Dito ang lumalakad, 1 year lang ng 1 year eh. 1 year lang? 200, ang lease dito, 200 to 250 per tree per year. Pesos? Pesos. Tree? Per tree. Ang basehan dito? Bawi yun, sir? Siguro, dumadami. Dumadami sila eh. Hindi ko pa nasubukan mga pero tingin ko naman, kumikita na Basta depende sa sa galing so naman. So may nililis ka na ngayon? Wala pa? Meron, yung sa kanila. May nililis ka na? Pero mura lang, 1 hectare. 1 hectare. Nililis ko lang sa pinsan ko na pero mura lang list ko dun eh. Parang mga 100 pesos lang isang puno. Isang taon. Okay, sir. Huling mensahe nyo sa mga audience natin. Okay. Sana yung mga hindi pa nagsasubscribe kay Sir Buddy, ang dami. Ika-campaign pala. Mag-subscribe na kayo. Katulad ng bisita ko kanina, di ba? No need for further introduction sa inyo. Sabi ko talagang, tsaka marami na-inspire. Miski nung nagsisimula pa lang kami. Kasi dati akong nag-office din sa Manila eh. Nung tinawag ako ng father ko, kasi nga mahina na siya, ituloy mo tong farming. Diyan ako nagsisimula noon. Papanonood pa sa TV pa noon. Wala pa tayo YouTube noon. Nanonood na ako. TV show pa ang agribusiness. Sabi, ano ba magandang project? Sabi ko, lahat sinubukan ko. Pati father ko noon, buhay pa. Lahat sinubukan namin. Dumadayo pa kami minsan ng pagsisibuyas sa norte, Pakwan. Minsan may kita, minsan wala. Pero yung pagtatanim ng puno, tingin ko maganda. Nag-concentrate ako noon. Kung lagi kami nalulugi sa mga miski sa palay, nalulugi din kami. Pag fruit bearing, parang walang So the best talaga ang coconut? Ay, oo. Talagang sa akin kasi nandiyan ever since yan ang talagang namin eh. Ang dati hindi masyado, nung hindi namin pinaprocess, kopra-kopra lang. Pero nung matuto ko mag-process. So pwede yung may mga taniman na kopra lang ngayon, pwedeng anytime convert to lambanog, pwede. Basta't may akit na tupper. May tupper. Tsaka ito maganda rin to sa sa yung mga about to retire na, mga nag-government meron ka lang 4 na dwarf coconut sa harap ng bahay pwede na? mo. Basta't yung mga... pang sariling inumin niya? Hindi masariling inumin yun. Pansuka lang, Sir Buds. Okay. Maka 20 liters kasi isang araw. Kasi isusuka mo eh. Anong suka? Kasi sabi ng 1 to 5 liters a day. Pa 5 liters. Pero dito, basic experience ko, mahina yung 5 liters. Mas malaki pa? Minsan pa, higit pa. Pag naka 5 liters ka sa puno, 20 liters yung 4. Sa 100 pesos na 1 litro ng suka. Pwede na, di ba? Kung sarili mong benta ang suka, sarili mong Oo. Pwede yun. 20 liters a day. Kaya gawin mo ng 10. Di ba, Mami, nung dati, nagbebenta tayo ng suka, nilagyan natin ng sili. Diba, ang laki ng kita natin? Ang laki ng kita namin doon. Kaya nga. Kaya nga yun. Kaya meron ka lang 4 na puno. Kaya mo nang kumita na sarili mo lang. Sarili mo lang lahat ang gawa. Ikaw nang magtatap, ikaw nang magpa-process. Hindi posible. Naranasan naman dito, nakikita naman. Ayan. Thank you kay Sir Jojo. Nung isa si Sir Jojo pala sa unang-unang subscriber
ng agribusiness. Way back nung nag-uumpisa, TV show pa lang siya. TV show pa At sir, bukas ay 10th anniversary ng agribusiness. Sa YouTube. YouTube. Sa YouTube. YouTube. Nung linagay sa YouTube, pang 10th year anniversary. Happy anniversary, may nagbo-voice over ka pa. Hindi Yes, pa ikaw sir. nag-ano noon. Yes, sir. Hindi pa ako lumalabas. Oo. Saka Sir. maganda nga ano yun. Apo, thank you so much, sir. Thank you sa inyo. Sa inyong, sana nag-enjoy din kayo sa... Opo, nag-enjoy kami. Oo. Fiesta namin. Though gusto sana namin sana mag-join pa doon sa inuman mamayang gabi, pero parang hindi na namin kakayanin. Kasama naman natin si Sir Arnel Bundal. At si Sir Arnel po ang nag-invite sa atin dito. Sir, thank you. Nag-enjoy po kami. Ayan, si Sir Arnel ay nasa farming, nasa organic farming. Yes. Kamusta naman, sir? Mabuti naman po. So, advocate din ako ng organic farming since na magkasama kami ni Jojo way back 2010 pa yan. So, na-advocate namin yan. So, nagbabago nga lang yung technology. Nagbabago rin yung mga demand. Okay. So, narito pa rin ako. Paikot-ikot pa rin. So, yan. So, kagaya nito, yung first na Lambanog Festival, sinusuportahan natin. Kagaya ng sa Niog, so meron tayong Coco Levy. So, mga nagcoconut dito, so dapat malaman nila na ang gobyerno may pinirmahan si Rodrigo Duterte, isang Republic Act, 5-4 yung huli, na yung kung tawagin ni Coco Levy na pinaglalaban ng ating mga ninuno noong 1970 na kinokolekta yung buwis. So ngayon na-approve na noong 2021 na pinirmahan ni Duterte. So ngayon, hindi siya, ang programang ito ay 100 billion worth. So yung 50 years, ini-implement na ngayon, nagsisimula na. So kaya lang, hindi siya ibibigay ng cash. Okay. So ibibigay siya through assistance. So kagaya ng grant, technology, yung tawag doon, scholarship. So kung kayo tenant, o kaya ay farm workers, o kaya ay mga magniniyog, so kailangan lang ma-registered kayo doon sa PCA. Makipag-coordinate kayo, ano yung requirements, para makuha natin yung benefits. Ayun. Kasi 50 years yung run na yun eh. So kung hindi natin malalaman yun, so ang kagandahan dito dahil sa kagaya ko, yung advocate din ako sa farming, si Sir Buddy, nakakatulong. So hindi lang sa farming, pati doon sa kabuhayan ng tao. So, dapat alam natin yung mga binibigay ng gobyerno. Ayan. Kasi kailangan yung dissemination. So, isa yung platform na ito, kagaya ng YouTube ni Sir Buddy, na nabibigay natin yung balitang yun. So, maraming salamat Sir Buddy at na pagbigyan nyo kami na ma-invite ko po kayo dito. So, sir, ibig sabihin nun, lahat ng may coconut trees, lahat na may coconut plantation, lahat ng nagtatrabaho sa coconut. It's either tenant, workers, yes po. Lahat yan, magbe-benefits. Kasama sila sa programa. Yes po. Yan. So, ayun po. So, buong Pilipinas po yan, makipag-coordinate lang sa Philippine Coconut Authority at probably sa mga probinsya nila, no? Oh, yes po. At yes pati po. sa town baka may Opo, may assist naman sila doon. Ayan. So para ho maka-avail ho kayo ng lahat ng services na to na para sa inyo. In a personal note naman, yung as organic farmer, yung advocacies mo, ano ang pwede mong i-share sa audience natin as far as yung practices, best practices, experience? So, yun sa organic talaga, medyo laborious. Pero sabi nga natin ay yung kinakain natin. So, ang mag-benefits kasi hindi lang yung tao, yung kalusugan, at yung magiging future natin, yung mga anak natin. Kasi alam natin naman yung mga lason. So, ibig sabihin, yung kinakain natin, lason, bigat yun. So, sabi nga, di ba, yung sabi ni Einstein, mas maganda yung kinakain mo, ayun na yung medicine mo. Kesa yung nagte-take ka ng medicine para gamutin yung sakit mo. So, ayun po. Ayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama na po kayo sa amin. Ito rin pala, may vlogger din ako kasama. Halip po kayo dito, sumama na po kayo sa amin. Ayan. Yes! Para igagaling nyo na rin. Coco Lamba, no? Coco Lamba. Ayan.
episode na ito. Sibo! Hindi, sama po kayo. President po ng... Sige, ayan. Okay, compress guys. Dikit na po. Para lahat kita po sa ating ano. Yan, magpapractice. Check po. Okay, take 4. Okay, 1, 2, 3, go. Hello mga beshi! Sa episode na ito ay susubukan naman natin maging isang mangangaret dito sa barangay Layan San Roque! Ay, nawala si Sir Coco! Sorry. Isa pa ako kanina, hindi ako naggusto ng Okay, 1. Ulit. Gagalingan ko na po para hindi kayo Magandang buhay mga beshi! Sa episode na ito ng ating vlog ay susubukan naman natin maging isang mangangarit. Makikisaya din tayo sa kauna-unahang Coco Lamba Festival dito sa Barangay Layan San Roque! Ayos! Okay na? Tama na? Meron maging artista. Ay, hindi naman. Maarte lang. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.